3 po ang aking isi-share. Sinabi dito sa Tagalog, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Mga kaibigan, imagine ano, so merong masamang espiritu na mula sa Panginoon. Pero hindi 'yan ang Panginoon ano, kung ating unawaing mabuti. Baga kasi 'di ba, all spirit is from God, no? Mababasa natin 'yan, hindi ko lang talaga matandaan kung saang ano, nasa New Testament 'yan, na, sa Old Testament ba 'yun o sa Ecclesiastes na sinabi 'pag lahat ang tao 'pag namatay na tayo, ang espiritu natin halimbawa na pinanganak tayo, yung nasa tiyan pa lang tayong espiritu natin ay mula sa Panginoon 'yun. 'Pag namatay din tayo ay 'yun nga babalik sa Panginoon. So, ibig sabihin all the spirit is from God, 'di ba? Evil and good is from God, but hindi siya ang God, no, yung evil spirit. Kasi ang pag alam natin na Holy Spirit, yun ang sa God. Yun ang palatandaan na siya ay God, yung Holy Spirit, dahil ang Espiritu ng Diyos ay talagang matuwid, talagang hindi siya masama. Ngunit ang sinabi dito sa verse 14 na isang masamang espiritu na mula sa Panginoon. So mula sa Panginoon, pero hindi siya 'yan 'no, mula lang sa Panginoon. So siya pa yung nag-create, 'di ba lahat, everything created by God. So 'yan 'yun. So nung una ko pagbasa iba yung naunawaan ko ba. Malakas ba yung ano ko mga kaibigan, yung impact ng sounds ko? At yun mga kaibigan 'no, kailangan, 'pag magbasa tayo ating unawain kung kasi baka mamaya sasabihin natin, "Hala, ang espiritu pala ang Diyos ano, yung masamang espiritu pala ang Diyos." Hindi yung sa gano'n. Ang ibig sabihin ay mula sa Diyos. So siya pa rin ang nag-create niyan, pero hindi yan siya. And then sa 15, at sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, bataan is, servants. And Saul's servant said unto him, narito ngayon isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. So ito mga kaibigan, babagabin talaga tayo ng espiritu 'pag hindi tayo, ano ba 'yun, yung hindi tayo susunod sa Panginoon, sa kagustuhan niya. 'Di ba, marami ngang kagaya nung testimony China, 'di ba? Sabi niya kasi narinig niya yung message ng Panginoon. 'Pag hindi daw niya sasabihin yun, parang natatakot siya ba kaya talagang boldness siya na pinapahayag niya kahit na walang maniniwala sa kanya. Kaya yung iba na hindi nakaka-relate, iba talagang sasabihin. At naniniwala ako sa mga ganyang mga testimony. Dahil siyempre, yung ibang tao kasi hindi nila nalaman yung spiritual na bagay na kahit tao tayo, bubuksan ng Panginoon yung ating espiritu, yung eye of our spirit inside us. Malalaman natin kung ano yung tungkol sa bagay ng Panginoon kahit na tao pa lang tayo. Once na we are renew, our spirit will renew mga kaibigan. So yan nga, itong si Saul kasi umaano 'to siya, yung kung pupunta tayo sa mga unang mga talata ano, itong si Saul ay sumasangguni ito sa masamang espiritu ng nakipag-usap siya sa dead spirit. Kaya 'yan, nabagabag siya, inano siya ng bad spirit din. Siyempre na sumasangguni na siya ng ibang spirit, So inano siya 'no? Kaya mahirap talaga, huwag tayong maniniwala sa mga, ano ba 'yan, ako sa totoo lang ayoko ng maniwala sa albularyo, At, siyempre meron naman kasing ginaling din ng albularyo 'no, so talagang ano ba 'yun, deceiving marami talagang mapanlinlang kasi manggagaya talaga ang kaaway ng Diyos. Ngunit ito ang nandito, mababasa natin dito sa istorya ni King Saul na sumangguni siya ng ibang espiritu. At 'yan po ang ating pag-iingatan mga kaibigan. Dahil mahirap po 'pag ang bad spirit po ang ano sa atin, yung bang guguluhin. 'Yan yung isa, yung mga stress, yung mga depressed. Totoo 'yan mga kaibigan, spiritual sickness po 'yan. Ito, akin lang po talagang
inaano sa inyo, sini-share sa inyo para po magkaroon po kayo ng kaalaman at huwag po kayong matakot na lalo na kung sa mga tinuturo sa atin nung bata pa tayo tapos mali pala yun. Kasi naranasan ko yun, nung, ah, dalawa yung pinagpili sa akin kung susunod pa rin ako diyan sa mga rebulto or aalisin ko or yung Bible, yung salita ng Diyos ang susundin ko. Alam niyo po ba ang naramdaman ko nun? Nandun yung takot ko sabi ko kay Virgin Mary, nagkaroon ako talaga ng takot at yan ang sabi ko na, yung naramdaman ko sa katawan ko ay ang lamig-lamig na nanginginig ako na sobrang sa loob-loob ko talaga ay ang lamig na ang dulo ng daliri ko ay talagang parang yelo 'pag inaano ko. Yun yung mga ano mga kaibigan, kasi chosen yun yung 'pag i-renew ang espiritu natin, meron talagang mga struggle, hindi yung kaagad-agad. Kaya kailangan 'pag mag-surrender tayo sa Panginoon ay talagang from our heart na dapat talaga yung mag-change ang spirit natin. Kagaya nung sinabi ni Chena na nakita niya yung dark na ano, na anino, dahan-dahan umalis sa kanyang katawan. Totoo yun, maniniwala ako mga kaibigan. Ang sa akin naman is dream, in my dream. Iba naman kasi yung sa akin, bale yung dream ko na yun ay merong isang matanda na tumatakbo at hinahabol siya ng isang isang ano ba 'to, wolf. Yung wolf itim siya. Ngayon, ang ginawa ko dahil dumaan nga sila sa harapan ko, hinabol ko 'tong itim. Sabi ko, "Hoy, anong ginawa mo diyan? Ang tanda-tanda na 'yan. Huwag mo 'yang anuhin, nandito ako, ako ang anuhin mo." So, parang nakipag-away pala ako nun mga kaibigan sa dream ko. Tapos, binalikan ako ng itim kasi nga tinawag ko siya, eh. Sabi ko, "Wag mo anuhin 'yang matanda na 'yan." Sabi ko 'no. Then, yun sa panaginip ko and then nung bumalik siya yung hinabol niya yung matanda and then ako nasa likod kasi nila na tumatakbo din, "Uy, wag mong anuhin yan, matanda na yan, nandito ako." Ano, tayong dalawa parang hinahamon ko. So, binalikan ako ng ano, huminto yung ano, then pumunta sa akin. So, hindi ko alam ang gagawin. Sabi ko, "Hala, pumunta siya sa akin, tatakbo kaya ako?" Pero 'pag tatakbo ako talo na ako. Yun yung ano, yun yung na ano ko doon. So, sinalubong ko rin siya mga kaibigan. Nung sinalubong ko, doon ako nagising. Andun ako ang pawis ko talaga sobrang ano, ng ano yung ano sa Bisaya lapot na pawis lumabas sa katawan ko. Doon na na doon ko na ano na, how many days, doon ko na ano na, nakipagdigsahan ako sa isang, masamang espiritu at nanalo ako dahil hindi ako tumakbo, eh. Kasi kung tumakbo ako baka hindi natin alam, baka namatay na ako or, wala. Or hindi wala ako siguro dito or saan ba ako, yun yung ano. So, talagang ang faith ko nandun din yung faith ko doon kay Lord nung habang na inaano ko yung ano, yung itim na usok 'no, yung parang formang wolf siya. So, nandun din yung faith ko kay Lord kaya, nakipaglaban ako and then nagising ako, yun po yung ano. Kaya naniniwala ako sa yung mga iba na nag-ano sila na may nakikita silang mga itim, ano sa katawan nila or mga basta hindi lang naman isa ang narinig ko ng ganyan. Kaya totoo po talaga yan mga kaibigan na, ah, dapat pag-aralan natin ang tungkol sa espiritu para hindi tayo matatakot. So, dahan-dahan na